Hello mga anak ako, mga nagpapalo sa page ko. Salamat sa inyo. Advance Happy Christmas and a Happy New Year. Taos puso ako nagpasalamat sa inyo. Dahil sa inyo, nagkaroon ako ng patuloy na pag-vlogs. Dahil sa inyo mga anak ako, mga nakikinig ngayon, na kayo ay sumusunod sa akin na nakataba ng puso, na nakita ko kayo sa lahat, kayo nakiisa sa vlogs ko. At lalo tayo nagpasalamat sa ating Panginoon mga anak apo, mga nakikinig ngayon, dahil alam ko na gumagabay talaga sa atin ang Panginoon. Kaya dapat talaga natin siya papurihan sa araw-araw natin na pamumuhay, na hihingi talaga tayo ng awa sa Kanya. Kaya purihin natin ang ating Panginoon sa araw-araw na pamumuhay. Aleluya sa ating Panginoon. Mga anak, apo, magtanong kayo, bakit kayo si nanay nagkwento na naman? Ito mga anak, apo, na-touch lang kasi ako yung isang kababayan natin. Sabi niya, yung isang bata, sabi niya doon na habang daw siya nasa barbershop, pagupitan, may isang bata na lumapit sa kanya habang hindi pa siya ginupitan kasi nag-antay nga daw siya na wala pa'y barbero kasi busy pa. Habang naghintay daw siya, may lumapit na bata, may dalang sopot na Shanghai. Alam niyo yung Shanghai na pagkain, ano? Tapos, tinanong daw niya yung bata, "Oh, bata, magkano yon?" Sabi niya, 10 piso lang. Tinanong daw niya na, "Ang dami yan, magkano lahat daw?" Sabi niya, 1,000 daw lahat kung maubos. Sabi raw niya sa bata, 8 years old lang kasi yung bata. Sabi daw niya, "Magkano naman, sino ang gumagawa yan?" Sabi niya, "Kapitbahay lang daw nila." Bakit ikaw nagtitinda? Sabi raw niya, kasi daw, inutosan daw siya ng kapitbahay na magtinda siya para mayroon daw siya pambaon. Nakatats naman sa puso yan. Sabi ng bata na bawat isa, mayroon daw siya 2 piso. So, di sa may-ari, ang 10 maging 8 na lang. So, sa kanya ang 2. Sabi ng sa 1,000, magkano sa'yo? Sabi niya, basta 2 piso and isa, sabi niya. So, yung 1,000 bali, 100 pieces yun. O, may tag 2 piso siya doon. Kaya nakatats naman yung bata na, bata pa siya, marunong na tumulong sa magulang na makapira rin siya para pambaon niya. Kaya kinuwento ko lang itong mga anak apo kasi parang natin, tip sa mga bawat isa na hindi naka-imbento kung papaano tayo makumikita ng pera na kahit maliit lang. Kaya salamat sa inyo na nakikinig talaga kayo. Kaya ngayon, alam ko lang ito sa inyo na kailangan talaga yung sa hirap ng buhay ngayon. Na isa rin ito na naalaala ko tuloy yung kasama ko sa trabaho nung bata pa ako na nagtindira lang kami, mga sales lady kami sa department store. Na mga maliliit lang din yun mga sahod namin. Pero hindi rin namin ito na alaala na yung may mga tip pala na pwede natin ito gagawin. Hindi lang namin din na ito sa mga bata pa kami. Pero salamat sa ating Panginoon na dito na alaala ko tuloy yung
kasama namin sa trabaho na sales lady. Na bata pa siya rin, nag-asawa na. Yung lalaki wala rin trabaho. O ang trabaho niya yung parang tinda-tinda lang siya kung ano yung ipautang niya na 15 katapusan ang bayad, kung ano-anong klaseng mga negosyo yung ginagawa niya. Kaya nagtaka kami yung yung kasama namin na sales lady na bakit hindi na siya pumapasok. So nakita namin na ano na kaya yung kalagayan kasi wala pa kasi mga cellphone noon. So nag-alala kami bakit kaya baka umuwi na kung saan sila na hindi na namin na alam kung ano na ang kalagayan dahil hindi na nga siya pumasok sa tindahan. Kaya mga ilang taon na matagal na taon, yung anak ng amo namin na lalaki na pangalan Iye, na-assign siya doon sa Dinagat, Surigao del Norte. Noong doon siya, nagkwento siya ng pagbalik na niya doon sa Butuan, nagsabi siya sa amin na yung kasama ninyo na tindira dati na nag-asawa na, nakita ko doon sa Dinagat, Surigao del Norte, kung saan siya na-assign. Nakita daw niya nakatayo. So, una nakakita daw yung si Susan. No, Susan kasi ang pangalan yun. Nung nakita daw siya, tinawag daw siya, Iye, andito ka. Sabi raw oo, nandito ako na-assign ngayon. Sabi niya, dito ka matulog sa amin. Sabi daw niya, ay hindi na, kasi mayroon na ako hotel na nakuha na room kasi 1 week lang kasi ako dito, sabi niya. So ngayon, habang nagkwentuhan daw sila, sabi niya, itong bahay na to at saka yung tindahan sa baba, sa akin yun. Nagulat daw siya. Oh, ang laking bahay at saka may tindahan, punong-puno daw yung tindahan. At saka nagkwento daw sa kanya na mayroon pa daw silang negosyo na yung ang tawag yun na yung sa dagat, yung ang tawag kasi yun sa mga yung managat, yung mga sakayan na ang tawag yun sa amin yung lansa kasi ang tawag doon sa mga probinsya. Yung lansa kung saan parang biyahe sila. Ang biyahe daw doon Surigao del Norte, Dinagat, Surigao del Norte, tawid-tawid lang sila. Yun ang negosyo nila. So, lumaki daw yung negosyo ng aming kasama na sales lady. Kaya nakwento ko lang ito kasi kung naalaala ko yung sabi niya sa akin na ang negosyo lang daw nila doon una na nakita ko sa kwento lang niya. Ang linalagay daw ng asawa niya doon sa inupahan nila sa maliit na bahay na naglagay lang sila ng parang tindahan na maliit. Ang linagay daw noon ng asawa niya 3 tali na dahon ng kamote, 3 tali na gabi, gulay, tapos ayon yung alugbati, 3 tali, may tanglad, may niyog, yun ang sabi niya, may niyog. Tapos mayroon din mga tumpok-tumpok na maliliit na isda, tag 10 piso. So mabili daw sa kanila, 2 bisis daw yung asawa niya, namimili kasi lagi ubos agad. Kasi malayo nga kasi ang palengke sa kanila. So siyempre mga press pa yun, mga niya, yung mga paninda, mabili talaga. So hindi namin alam na nagtaka na kami bakit hindi na talaga siya pumapasok.
Kaya yun na ang nangyari, na nalaman na namin sa anak ng amo namin na si Iye, na talagang ano na pala sila, umasinso na. Kumbaga doon sa Dinagat, nagkaroon na sila ng sariling bahay, may tindahan, may negosyo na lancha, biyahe Surigao del Norte, Dinagat Surigao del Norte, tawid-tawid lang, kumikita sila doon. Kaya kinuwento ko ito para magkaroon din tayo ng mga pangunawa na siguro pala kung may maliit tayo na pera, pag malayo tayo sa palengke, pwede pala tayo magnegosyo ng ganon din. Una muna, kahit mga konting mga bagay, paunti-unti. So, kagaya yung bata pa siya, nagnegosyo na kumikita rin siya. So, yung kwento, yung mamamayan natin, talagang umasinso yung yung kwento niya na yung bata ng maliit pa, na ginagawa na siya na talaga ang may-ari. Na umasinso ngayon, nagpakita nga yung lalaki na siya daw ay nagkaroon na ng negosyo. Sa simula lang yung sinabihan siya ng ating kababayan na siguro mabuti pa paglaki mo, ikaw na ang magnegosyo para sarili mo na, wala ka na ikahati. Kaya naalala ko ngayon, kaya nakwento ko to sa inyo, dahil parang tularan natin na siguro kung mayroon tayo, kahit konting pera lang, lagay lang natin doon sa may pintuan natin o maglagay ng lamisa. So malayo, yung sa mga malayo-layo lang sa palengke, huwag lang yung malapit kasi siyempre doon talaga sila kasi kumpleto doon. Pwede naman din tayo, lalo na ngayon na super mahal na talaga yung mga pamilihin. Pwede tayo kahit sari-sari na mga natin, ilalagay sa ating labas ng bahay. Pag nakita ng mga tao yun, bibili sila kung kailangan nila. Kaya isa ito na parang ko na, iparinig ko kaya sa aking mga anak-apo na nanonood na magkaroon din tayo ng unti-unting negosyo na pagpalain tayo ng ating Panginoon. Kailangan din tayo talaga manalangin kasi di naman pwedeng na di tayo mo depende sa ating Panginoon. Kaya ayun lang ang paalala ko sa inyo na habang tayo namumuhay pa dito sa mundo. Kaya kailangan lagi natin manalangin talaga tayo kasi yung Panginoon na yung bahala sa atin na magkaroon tayo ng konting kita na di tayo maghihirap sa buhay. Na ito lang yung kwento ko sa inyo na nawa pagpalain tayo ng Diyos, na bigyan tayo ng konting pangunawa, na pagpalain tayo ng Diyos sa ating paghihirap ng panalangin na tayo ay maghahabagan ng Panginoon, na ang ating Diyos ay maawain, na kailangan din talaga tayo lumapit sa Kanya. Kahit naman siya mahabagin, hindi naman tayo lumalapit sa Kanya. Kailangan talaga tayo lumapit sa Kanya. Sasabihin natin kung ano yung ating pangailangan. Naririnig tayo ng ating Panginoon. Kaya pag napalain nawa tayo sa araw-araw natin na pamumuhay or hanap buhay, na pagpalain tayo. Amen. Kaya God bless sa inyo lahat, sa lahat ng nakarinig, lahat ng lalo na yung mga mga followers ko doon sa Libertad na mga driver. Kailangan mga anak-apo, mahinahon kayo lagi ha, huwag magalit. Kung may mga sa mga kasama niyo mga driver, magmahalan kayo ha, mag-ibigan at magmahalan. Ito yung nais ng Diyos para pagpalain kayo lahat, na hindi tayo masyado mahirapan sa buhay. So, salamat sa ating Panginoon na lagi rin siya gumagabay. Pag ikaw ay laging tumatawag sa kanyang pangalan, o Panginoong Isus, hindi ka ng Diyos pagkalimutan. Talagang gagabay siya sa iyo at ingatan kanya sa kanyang
sa iyong pamumuhay. Kaya magdepende lang tayo sa ating Panginoon, sa kanyang kalooban, sa iyang mga pagsasaayo sa atin sa araw-araw, na hindi tayo niya pinabayaan. Aleluya sa inyo lahat. Pagpalain nawa tayong lahat. Na lalo na ngayon na wala na masyado ulan, makagalaw na tayo ng maayos. Kaya God bless sa inyo lahat. Amen.